Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naanyaya na po ang lahat na tumayo. Tayo po ay maglilingkod na sa ating Panginoon. Ayan, today is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Yan, masaya po ba kayo na nagpupuri tayo sa Panginoon ngayong umaga na to? Amen, di ba po? Tayo ay pumunta dito para magpasalamat at mahalin patuloy ang Panginoon. Amen. Yan, sabihin niyo nga po sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord, kapatid. I love you with the love of the Lord. Yan, amen. Sige po, muli po natin palakpak ang ating mga kamay para sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin palakpak ang ating mga kamay para sa Diyos na buhay. We love you, Lord. We've come to praise you, Jesus. Let's sing. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love. I will enter your gates with thanksgiving. I will enter your courts with praise. I will say this is the day that you have made. I will rejoice and in your secret place. I've come to praise you. I've come to praise you. Hallelujah. I've come to bless At you. sabay-sabay gawin ang ating Panginoon. How much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you, Lord. We love you, Jesus. We love to praise only you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you, Lord. I love you. Come on, sabihin natin. I love you. How much I love you, Lord. I love you. I love you. How much I love you, Lord. We love you, Jesus. Na may patuloy na maglilingkod sa'yo. Everybody, let's all praise the Lord. Come on, everything that has breath. Let's all praise the Lord. At na may mga kamay, tayo lahat ay pumalakpak. Come on. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, 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 let's all praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. With all your heart, with all
Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. We know your heart, know your soul, know your strength. Glorify, magnify, lift on high the name of our holy Everybody, everybody, everybody praise God. Oh, with all of our hearts. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Not by might, nor by power, but my spirit says the Lord. Righteousness, peace and joy, the kingdom of God. Oh, let's sing. Everybody, everybody, everybody praise the Come on, Lord. let's shout. Everybody, Thank you, Lord. everybody, With all of our might, everybody our praise power, the Lord. we will praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody, everybody, One time, magsisi sa Panginoon. everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Praise the Come on, let's shout. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng papuri, pasasalamat. Hallelujah, we love you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Masaya po ba ang lahat na nakaawit tayo sa Panginoon? Say amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon po muli tayo aawit na panibagong awitin sa ating Panginoon. And let's just invite the Holy Spirit na i-feel yung room na to ng kanyang presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Lord, ang tanging presensya mo lamang, Panginoon. Ang aming gusto, Lord, ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord, you touch our hearts, Panginoon. Pakailaman mo, Panginoon, ang aming buhay. We need you, Lord. We need more of you. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can
glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Fill this room. We need more of you. We need you every day. We need Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Lord, you died for us to live. What a great love, Panginoon, ginawa mo para sa amin. Worthy is your name, Jesus. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Lord, ibabalik namin ang tunay na para sa iyo, Panginoon. Mon Church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Sabihin natin lahat ng gusto nating sabihin sa Kanya ngayong umaga na ito. Jesus is here. Buhay tayo dahil sa Panginoon. Because of His goodness to us, kaya tayo nandito. Speaking and healing, the fullness
You're the only one that satisfies. I run to the fountain of your hope. You are alive, breathing here in this place, speaking healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. You are alive, breathing here in this place, speaking healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. You are alive, breathing here in this place, speaking healing. Fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Yes, you are Lord. Grave never gonna hold you. Let it all alone, Lord. We love you, God. On the song sing. This thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. Breathing here in this place. One song says, speaking here, Jesus is here. He is here. You are here, Lord. You are the living God, the living God. You are alive, living and breathing here in this place, speaking healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. The thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, Lord, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. I know that thing is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on. Praise
the Lord. Hallelujah. Sige po, yung pinakamalakas na palakpak at pinakamataas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal na Espiritu, magandang umaga ho, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na ikaw po ay mapaglingkuran ng bawat isa sa amin. Lord, maraming pong salamat, Lord. Nakikita niyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, thank you, Lord, sa pagkakataon na to, na kami po ay magkakasama, Panginoon, upang patuloy kami na magbalik ng papuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos, sa aming Panginoong Jesus na buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, right now, Lord, siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, nagdaang isang buong linggo, napakadami mo, Panginoon Diyos, na ginawang pagtulong sa bawat isa sa amin. At marapat lamang, Panginoon, na papurihan ka namin. Marapat lamang, O Diyos, na pasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. And right now, O God, I pray that you open, O God, each and everyone's spiritual eyes, the spiritual ears, O God. You open our hearts, O God. Nang sa ganon, patuloy, Lord, na ma-penetrate, Panginoon, ang puso ng bawat isa at makita, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. And right now, ikaw po ang patuloy, Lord, na maitataas, Panginoon. Hindi ang aking sarili. Lord, you use my mouth, O God, nang sa ganon ang iyong salita ay patuloy, O Diyos, na maranasan ng bawat isa sa amin na ito ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you for the healing that you are to give to each and every one, O God, in advance. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po muna ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Pakitingin nga po muna ang katabi ninyo. Ano pong masasabi nyo? Okay. Ayan, praise the Lord. Maganda. Gising. Okay, maayos naman. Ayan, so tunay po na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakangiti. Amen. Ibig sabihin, maganda gising yan. At yan ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Okay, praise the Lord. Pwede ho bang bigyan muna natin ang ating Panginoon Diyos yung pinakamalakas na palakpak natin, yung best clap offering natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naalala ko ho, actually that was yung first topic natin, it was really an introduction, crippled Christian. Ayan, yan yung una natin topic delivered by Pastor John, na merong mga Kristiyano na mga crippled, ito yung lame man, mga hindi makalakad ng maayos, dahilan sa maaaring ang mga tao na to ay hindi tuluyan na sinuko ang buhay nila sa Panginoon Diyos. And then the second topic is that the dove descends, the coming of the Holy Spirit. Ito na, tinanggap na si Jesus. Okay, meron kang banal na Espiritu. Ito, tinuturuan tayo ngayon kung papaano ba? Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu? At sa pangatlo naman, it's the conviction of the Holy Spirit delivered by Pastor Pastor Dong, right? The conviction. So, tinuro yan sa atin, ang conviction ng Holy Spirit. Pag may nagagawa tayong kasalanan, ano ba ang kanyang ginagawa, sa buhay ng bawat isa sa atin? At gaano kahalaga ang banal na Espiritu sa buhay natin? At pang-apat, that was last week, the gifts of the Trinity. Ito po yung communion of the Holy Spirit delivered to us by Pastor Erwin. Ayan, praise the Lord. At syempre, ngayon naman, iba yung pag-uusapan natin. Okay, so tingnan natin. Meron po akong tanong sa inyo bago ang lahat. Meron na po bang nakapagsabi sa inyo or siguro kung nag-aaral kayo o nagtatrabaho kayo, sabi sa inyo, huwag kang susuko. Tama ba yun? Huwag kang susuko. Sabi sa atin, laban lang. Okay, whether yan ay trabaho, we are actually told to never quit. Sabi sa atin, you should never keep, you have to keep fighting. So, ibig sabihin, ano man yung mga pinagdaraanan ng bawat isa, I'm sure may nakapagsabi na sa'yo
na huwag kang susuko, huwag kang mag-give up. And, I wholeheartedly agree when we are talking about siguro, sports competition, di ba? Sa sports competition, walang laban kung laban yan, or kahit sa gera. Sa gera, pag sinabi, laban, big sabihin, walang susuko dyan, tama? But in the spiritual life, in the kingdom of God, surrender is actually the path to real freedom. Kapag tayo po ay yung surrender na sinasabi po sa atin, yung sinasabi po sa atin na isuko mo yan lahat sa Panginoon Diyos. Walang palagyan, itataas natin yung kamay natin sa Panginoon Diyos. That's the reason, kapag tayo po nagwo-worship, di ba we raise our hands to God? We raise our hands to God not only because we are praising Him, but because we are totally surrendering our life to Him. Because without the Lord, hindi natin alam kung paano natin mapapatakbo ang buhay natin. Amen? So, surrender is the key to walking in the Holy Spirit. So our topic now, surrender is a beautiful word. Okay? So kanina yung surrender, parang nakatakot. Surrender! Diba? Pag sinabing suko, parang nakatakot yun na. Pero ito, in the spiritual life, surrender is actually the path to real freedom. Amen? Gusto ba natin na tuluyan tayong makalaya sa pamumuhay na meron tayo ngayon? Say amen. Amen. So now, our Bible verse po, it came from Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Ayan, sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So paano ba natin masasabi that we truly surrender, our lives to the Holy Spirit? So when I surrender my life to the Holy Spirit, it means that I am in good hands. Amen? Pag sinurrender ko yung buhay ko sa banal na Espiritu, remember, when you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, the Holy Spirit comes in. So nandito siya. So ibig sabihin, your life is in good hands. My life is in good hands. You are in good hands. Bakit kaya? Because when you surrender, there is this good news. May good news sa atin that the plan of God is always for our best interest. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasi kung tayo lang, of course, unlike our own plans, ano mangyayari? It often leads to distraction kapag tayo lang. So ano yung Proverbs 14:12? There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. So ang ganda, may pangako ang Diyos, pero may bilin siya sa atin na kailangan tayo ay kailangan nakaangkla tayo sa atin pong Panginoong Hesus. So tanong, kanino po tayo magsosurrender ngayon? Sa Holy Spirit. So ayun yung topic po natin, surrender to the Holy Spirit. When we surrender to the Holy Spirit, ang pag-uusapan po natin ngayon, it's all about His character. Nakita natin yung fruit na yan, yung love, joy, peace, patience, kindness. Ayan po ang atin pong pag-uusapan. So, alam po natin na ang Holy Spirit, pag tinignan po natin, Holy Spirit, sa atin pong kapanahunan ngayon, kasama po natin siya. He is a divine person. A divine person who is right now here on earth. Amen? So He is here to leave us. He is actually here to help us live for Jesus. Nandito siya, kasama natin siya, para tuluyan tayo na makapamuhay tayo ng maayos kasama ang Panginoong Hesus. The Holy Spirit, it helps us to walk, to walk in holiness. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na makalakad tayo, in holiness. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu to pray. He helps us to pray, He helps us to worship, and what else? The Holy Spirit convict us that we are God's children. So, pinapasadahan ko po para at least alam natin, bakit kaya kailangan namin mag-surrender sa Holy Spirit? Ano ba yung meron sa Kanya? The Holy Spirit po, He wants to have a relationship with you.
Amen? So that's the reason, nung tinanggap natin si Jesus, merong Holy Spirit sa atin pong puso, nandito siya sa atin kasi gusto niyang magkaroon ng relationship. Kaya sabi po ni Jesus, it's better for you that I live. Aalas muna si Jesus because the Holy Spirit will come and I will send you another helper. Kay may helper, He will help you. And who is He? He is the Holy Spirit. Now, dahil may helper na po tayo, eto na. How are we going to cultivate our relationship with Him? Kasi ang akala natin, pag tinanggap natin si Jesus, ayos na. Pero hindi natin alam na kapag tinanggap natin si Jesus, may gagawin tayo. Sabihin mo po sa katabi mo, may gagawin tayo. Ayan, may gagawin tayo. So, ibig sabihin, one word is being given to us. Ano po yung sinasabi sa atin? Paano natin siya i-cultivate? Ibig sabihin po, we need to surrender. Sabihin nga po natin, surrender. Surrender. So, ngayon po, naalala ko po yung sinabi po ni Pastor John when he had his, I think the introduction, he mentioned in his preaching, that was, I think, 4 weeks ago, the story of the lame, and the crippled man at the temple, who actually had legs, but then they didn't walk on them. Di sila makalakad. So parang tayo din po ng mga mananampalataya. Matagal na po tayo ng mga naniniwala o nananampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Tinanggap na natin si Jesus as our personal Lord and Savior, but then we are not totally walking in the Holy Spirit. So ibig sabihin, hindi po fully activated ang fruit ng Holy Spirit po sa atin. So para makalakad po tayo ng tuluyan sa atin pong pananampalataya, para tuluyan tayong makalakad, ibig sabihin po, you must have to use, both of your legs. Tama? Ibig sabihin, dalawa. Kailangan gagamitin na dalawa. So, ibig sabihin, yung legs na yon, they need to be the same length and of course, it should also be functional. So, ibig sabihin po, kailangan natin ang banal na Espiritu. Amen? Sino po nagsasabi dito na kailangan niya ang Holy Spirit? Say amen. So, sa paglakad po natin, ang dalawa po na ito, ibig sabihin, since equally important po ang dalawang bagay na to sa atin pong paglakad, sa atin pong banal na Espiritu. Kasama siya. So, number 1, it's actually the gifts of the Holy Spirit. Now, dalawa po iyan. So, yung gift of the Holy Spirit, ano ba ito? Ito yung mga special abilities po or manifestations given by the Holy Spirit. Itong gifts po na to, they are not actually meant for personal gain. Hindi mo natanggap yung gift na yon para sa sarili mo. Natanggap mo yon hindi dahil sa sarili mo or let's say for your own promotion. Hindi. Meron ka nitong gifts because you need to serve and build up the church. The reason why you have the gifts. Okay? So kailangan alam mo, bakit ako kailangan lumakad? I need to walk in the Holy Spirit. Bakit kailangan ko to? Okay, so di ba po, naalala ninyo, ang groups po, there are actually 3 groups po ng gifts. Ito po, yung gifts of revelation, gifts of power, and then gifts of vocal po yan, or the inspiration. So, nadyan sa revelation, wisdom, the word of knowledge, discerning spirit, ganun din po sa vocal power, sa vocal gifts, speaking in tongues, interpretation of tongues, nandiyan din po yung prophecy. And then sa power gifts, makikita nyo faith, working of miracles, and gift of healing. So, kailangan pa to lahat. Kailangan natin ito because kailangan natin mag-serve sa atin pong Panginoon Diyos. Kailangan mo to. Bakit? Kasi ito yung gagamitin ng Lord to build up the church. Okay, so now, tingnan natin yung next. The next is po the fruit of the Spirit, which is the character. So ito po yung ngayon na atin pong pag-aaralan. We are talking about of the outward manifestation po ng Holy Spirit. Kanina sabi ko po sa inyo,
that the moment po you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, ibig sabihin po, ito yung nakikita sa atin. Ito yung nakikitang pagbabago, transformation, the moment na tinanggap mo po si Jesus as your personal Lord and Savior, magandang pagbabago ng iyong karakter. Amen? Hindi mo yan, hindi dahil sa sarili mong galing, kung hindi nung tinanggap mo si Jesus, nagtataka ka, bakit ako bumabait? Bakit hindi na ako ganun magagalitin? Anong nangyari sa akin? Now, if you are to ask, a life full of the Holy Spirit has both character and power. Sa paglakad po natin, kailangan natin ng character and kailangan din po natin ng power. Jesus was actually the perfect example of that. He was the most spirit-filled person that has ever walked on earth. Siya talaga yon. So he was full of love, but also full of power. Ito po ang sinasabi po sa atin. Ano po? Sa banal na espiritu, ang sabi po sa atin, we are actually exhorted. Ano ba yung exhorted? Hinihikayat po tayo na huwag daw po nating i-quench, pigilan, stop yung banal na espiritu. Nakalagay po yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, huwag ninyong hahadlangan ang banal na Espiritu Santo. So, ibig sabihin, paano ba nakukwents yun? Paano ba natin napipigilan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay? Let's say you have your Tetra Pak, yung juice, yung orange juice. Di ba kapag kinapitan mo yan, tas kinwench mong ganon, wala nang tutulo, wala nang dadaloy, na juice. So, ibig sabihin, parang tayo din yon. Nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. Ang problema, there was this neglecting in prayer and even in Bible reading. Hindi ka nananalangin. So, dapat yung pagpapala na para sa'yo, hindi mo siya makuha. Why? Because prayer and scriptures, these are all spiritual food. Pagkain natin siya ng ating spiritual body. And if we are not consistently, if we are not to read our Bible, kung hindi natin siya babasahin, kung hindi tayo mananalangin, we are starving our spirit. Ginugutom natin ang atin pong espiritu. Sabi ng Lord sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So anong sabi doon? So isn't just a suggestion. Hindi sinasuggest yun, sinabi yun. Pray without ceasing. So ibig sabihin, it is in our lifeline. Our connection with the Lord. We remember Him all the time. Amen? So, ibig sabihin po, sinasabi po sa atin, dito pa lang, ano ba yan? Pag sinabi natin na kinukwents. Okay. Tingnan mo na, hindi ko na ililipat yung aking PowerPoint. Ayan. So, kanina sabi sa atin, not to quench the Holy Spirit, 1 Thessalonians. So, quenching happens when we limit His power. What else? Let's say, naha-harbor natin yung unforgiveness. So, pag sinabi natin na hina-harbor natin yung unforgiveness, hindi tayo makapagpatawad. Bakit ganun? Sinabi ko na, papatawarin ko yun, pero hindi ko pa rin siya napapatawad. Tandaan natin, holding on unto unforgiveness, this is actually a major spiritual block. So, ibig sabihin, nakuquench pala natin, napipigilan natin yung pagpapala na para sa atin. Kasi bakit po? Because of unforgiveness. Kaya nga sabi po ng Mark 11:25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Diba? So, ibig sabihin, kailangan, pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesus, magpapatawad din tayo. So, ibig sabihin, kapag pala tayo hindi nagpapatawad, merong clog. Ano yung clogging? Yung bara. So, ibig sabihin, gusto nang mabigay yung pagpapala sa'yo, pero dahil wala kang pagpapatawad, nagkakaroon ng bara. Hindi ngayon makadaloy ng tuluyan ang pagpapala na para sa'yo. Amen? Ang hindi pagpapatawad ay pumapatay sa espiritu sa pamamagitan po ng pagbabara po ng ating pong mga
puso at nagkakaroon yun ng bitterness, or nung kapaitan. So now, ano ngayon yung consequence? Ito po ang mangyayari. So the consequence would be, ito ang sabi, do not grieve the Holy Spirit. Ano ba yung grieving? So yung grieving po, sabi dyan sa Ephesians 4:30, at huwag ninyong saktan. Grieve. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya po ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating po ng takdang araw. So huwag natin pong sasaktan ang banal na Espiritu. Paano ba natin nasasaktan po ang banal na Espiritu? Number 1, when you disobey God's Word. Pag nag-disobey po tayo, sabi ng James 4:17, siyang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. Ibig sabihin, alam mo na mali, pero patuloy mo pa rin ginagawa. What else? Paano ba siya? Paano ba natin nasasaktan ang banal na Espiritu? When you are still living in sin, you are lying. What else? You are creating strife. Yun bang ang ginagawa mo? Yung gumagawa ka o lumilikha ka ng alitan o kaya lumilikha ka ng away. What else? Pinahihintulutan mo na yung galit lumala. You are grieving the Holy Spirit. Okay, so now, ano po ba itong fruit of the Holy Spirit? Bakit ba lahat yan ay kailangan na sabihin? Ito pong 9 qualities po ng Holy Spirit, they come at the same time. Okay? So, tingnan nga natin, bakit kaya? Ayan, nakita nyo po yung fruit. Di ba? Hindi siya sinabing fruits of the Holy Spirit. Ano po ang ibig sabihin? Basahin natin, ayan po nakalagay sa Galatians 5:22. Bakit po kaya tinawag siyang fruit at hindi siya tinawag po na fruits? So, ibig sabihin po, ito pong 9 character qualities of the Holy Spirit na sinabi po dyan that they come at the same time. This fruit, they actually develop in our character throughout our lifetime. So, ibig sabihin po, i-note po natin na ito pong mga fruit po na ipinakita po dyan ay hindi po yan dahil po sa sarili po natin na effort. But of course, it is actually the fruit of the Spirit. So now tingnan po natin 9 character qualities of the Holy Spirit. So ibig sabihin, 1 fruit, pero sa loob po na yon, ni-name siya ni Paul, 9 names, and then he calls it 9 characteristics, and then he names it po 1 fruit. So kaya kung tawagin siya 1 fruit, singular. Pero sa loob po ng fruit na yon, meron siyang siyam na karakteristik. Kaya pag tinanggap mo, matik si Jesus, meron siya nun sa loob. No, ang Holy Spirit, meron siyang dalang fruit. Isa lang singular, pinapasok, fruit of Holy Spirit, pero ang dami niyang characteristics na bitbit. Now, let's take a look what Paul writes about the flesh. Kasi dito po, kung merong fruit of the Holy Spirit, ano yung sinasabi niya? Ano ba yung laban nitong katawan natin? Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, sabi na, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So tingnan niyo po dito maigi. Yun pong works of the flesh po dito ay plural. Ang dami niyan, diba? So yung fruit of the Holy Spirit, singular, pero ang dami niyang karakteristik. Ito, plural. Ang dami. Nung kinain, ni Eva, kinagat niyang ganon. Isa lang yun. Pero nag-lead yun sa napakadami po na na pangyayari. And it all lead us to sin. Amen? Isa lang yun. Pero tingnan po natin. So, yung works of the flesh po, they are plural, but the fruit of the Spirit is singular. So, tingnan po natin na yung lahat po ng mga masasamang gawa na sinabi po dyan ay connected po with the flesh. Katawan, and not the devil. Ikaw. Okay, ikaw ang gumagawa. So, ibig sabihin po,
This means that there are two approaches to character formation. Yung flesh natin, nakikipaglaban siya sa spirit. Okay? So, ibig sabihin, gusto mong bumait, pero di mo magawa. So, nakikipaglaban. Kasi tinanggap mo naman si Jesus may Holy Spirit ka So, ibig sabihin, ba't ganun? Di ba pag may Holy Spirit ka na, may love, joy, peace, kindness. Pero bakit ngayon? Bakit parang ang hirap? Pero bakit hindi ko yan maramdaman? Bakit parang hindi ko yan kaagad maibigay? Maybe the problem with our character is that we are working on it with our flesh instead of letting the Holy Spirit produce those qualities by a continuous surrender, to His indwelling presence. Nakatingin ka sa kung paano ako magbabago, pero hindi mo nakita ang sarili mo kung paano ka babaguhin ng Panginoong Jesus. Kasi kailangan mo na magpasakop sa Panginoon Diyos. Now, tingnan natin. Dito po sa nakikita natin, let's say meron pong umaway po sa iyo or let's say yung flesh po natin lalaban yan, makikipagsagutan yan once na ikaw po ay inaway. Let's say sasabihin yan sa iyo, yan sa sister, ganito daw yan. Alam mo, siya nga yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga away Alam mo si sister, alam mo din, yung kapatid ko na yan ang panira sa pamilya namin Alam mo, yan yung dahilan kung bakit nagalit yung nanay ko, kung bakit nagkawatak-watak kami. And of course, sasabihin pa, yan yung naging dahilan kung bakit nabaon tayo sa utang. Lahat ng paninisi, sasabihin sa'yo. Why? Flesh kasi yan. Flesh. So, ibig sabihin, gagawin niya yan. Pero, bakit kaya, ano yung trabaho ng banal na espiritu? Bakit nung tinanggap mo si Jesus, bakit ganun na lang ang pagkakakapit mo sa Kanya, lumalaban ka? Why? Because you need to surrender your problems to God. Dati mag-isa ka lang, ngayon may kasama ka na mag-solve ng problems mo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Sasabihin mo, Lord, ang sakit naman ng mga sinasabi nila sa akin. Anong gagawin ng flesh? Pumunta ka dun, labanan mo yan. Bukas na bukas, pagkagising mo, hindi tama ang sinasabi nila sa'yo. Labanan mo sila. The Holy Spirit will tell you, character. Lord, ang sakit naman ng mga sinasabi nila sa akin. Lord, help me. Ano gagawin mo? You surrender to the Holy Spirit the pain that you are experiencing. Amen? Meron ka ng pinagsusumbungan. Meron ka ng pinagsasabihan. Hindi mo namamalayan dahil hindi ka lumalaban, unti-unti ina-activate ang fruit ng Holy Spirit. Amen? The character. Nagugulat ka, bakit kaya hindi na ako lumalaban? Nagugulat ka ngayon, kaya ko palang magpigil? Self-control? Kaya ko na pala? Kahit pala sinasabihan ako ng mga masasakit, mabait ka pa din sa tao na yon. Nandun pala yung kindness. Oops, di ba nasa fruit ng Holy Spirit yon? At kaya mo na rin magpaliwanag ng mahinahon, gentleness. Nandun pala, nagbabago ang isang tao na tunay na nakakilala sa Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin. Praise the Lord. So, noon, nagagawa mo ito dahil sa sarili mong sikap. Tama ba yun? Ngayon, siguro sabihin mo, gagawa ko yan, sarili kong sikap. Di mo yan magagawa. Mapapagod kang magpakabait. Tama? Kasi lahat binigay mo na galit pa din. So if you are doing this, para lang sa sarili mo, mapapagod ka. Now, tingnan nga natin. Ang pag-surrender po natin ay hindi po yan sa striving, yung sarili mo pong effort. Sabi po dito, fruit is not developed by striving. Trees don't struggle to produce fruit. Branches simply abide on the tree and they bear fruit. So, hindi po na-develop yung fruit po or yung character sa pamamagitan po ng sarili po nating pagsusumikap. Kahit magpakabait po tayo, sabihin natin, ngayong linggo na to, lahat ng dadaan dito sa akin, lahat ngingiti ako. Tapos lahat nakangiti ka. Tapos walang ngumingiti sa'yo, sobra kayo
Lumabas na ngayon yung pagkakatotoo mo kasi nga, sariling sikap ka eh. O sabihin mo, kailangan ngumiti din kayo sa akin. Ngiti na ako sa 1 linggo, hindi nyo akong nginitian. O ayan na, galit ka na, may greed na, kasasabi lang works of the flesh. So ibig sabihin, dahil nga ikaw yung gumagawa, hindi ngayon makapenetrate. No, gusto ng Holy Spirit na iayos ka, pero kumakawala ka sa plano niya sa'yo. Ano po? So, ibig sabihin, parang po ito, yung puno, di ba po, yan, yung fruit na yan, nakita natin, yung puno, hindi siya nag-i-struggle para mag-produce po siya ng fruit. Bakit? Saan po ba naka-angkla yan? Saan siya nakakapit? Nakakapit yan sa ugat. Tama po? Yung branches niyan, it is simply abide on the tree. Nakadikit yan, nakakapit yan, doon po sa kanyang sanga, at yan po ay nagpuproduce po yan ng fruit. So, ibig sabihin, ang mga puno po, hindi po yan nagpupumilit, na magbunga. Tama? Hindi nagpupumilit siya na magbunga. Yung mga sanga niya, nananatili po lang yan, na nasa puno niya, at sila po ay namumunga. Bakit? Kasi po yan ay nakakapit sa ugat. So, sabi po dito, it's your surrender and abiding sa atin pong pilit na pagkakapit sa Panginoong Hesus. Sa pilit po natin, na pagyakap, pagsunod. It's your surrender and abiding that the Holy Spirit will use to produce His character in you. It's your attachment to the Holy Spirit that brings fruit. So, ibig sabihin, lahat po tayo, nade-develop po ito. Bakit po? Dahil po sa atin pong close relationship sa Panginoon Diyos. Paano ba nagkakaroon ng close relationship? Lagi nagpe-pray. Nagbabasa ng kanyang salita. Ay, tama na ba yung nagbabasa? Di mo naman nasunod. You have to obey. Hahakbangan mo rin yung iyong binabasa. Now, so you don't work on your own fruit. So, ibig sabihin po, you work on developing a close relationship with Him and fruit comes as a result. Amen? So, kaya po siya tinatawag na it's called the fruit of the Holy Spirit, not the fruit of our efforts. So, ano ang i-effort natin doon? Gising ka na maaga. Sino dito yung iba-iba yung oras ng kanyang pananalangin? Depende din sa ano ng kanyang katawan. Tama? Meron naman ganun. Lord, bukas talaga, promise talaga, this 2025, every 4 o'clock in the morning, magpe-pray ako. Okay, first week pwede. Lord, yes, kaya ko, 4 o'clock. Sunod, February, 5 o'clock. March, 6 o'clock. 7 o'clock. Pagdating ng mga April, gabi na lang. Nawala na. Tandaan natin, close relationship. Ano bang oras ang itinakda mo para makipag-usap ka sa Panginoon Diyos? So, tingnan natin ito sinasabi. Sabi dito, ayan, therefore you don't work on your own fruit. You work on developing a close relationship with the Lord. So, kailangan po dyan ng surrender. So, ibig sabihin po, we are called to work on our relationship with the Holy Spirit. Hindi pwedeng ang Holy Spirit lang. May trabaho po tayo. We need to cooperate with the Holy Spirit. If we want to have that, makultivate yung pong character ng Holy Spirit, kailangan po natin na makipagtulungan sa banal na Espiritu. Sabi po ng salita ng Panginoon Diyos sa Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Ayan po yun. So if we follow the Holy Spirit, kapag po tayo ay sumunod po sa Kanya at na-develop po, i-develop po natin yung communion natin sa Holy Spirit, He will make us into good. Ito yun ha. So lagi tayong lumalapit sa Panginoon Diyos. Ano man yung atin mong mga pangangailangan, nananalangin tayo, nandito ang banal na Espiritu. So if we follow the Holy Spirit, if we abide in Him, nade-develop po yung communion natin sa Holy Spirit, and ano po mangyayari kapag na-develop yon? He will all make us into good, patient, loving, joyful. Ano pa po? Yung long-suffering na yan. Faithful tayo, gentle, long-suffering and self-controlled people.
Magugulat ka na lang, meron po tayo ng ganoon, na character po na binibigay ng Holy Spirit. Ano naman kung meron ako ng mga ganon? At the end of the day, all the credit will be His and not ours. Sabihin sa'yo, ang galing naman ng bata na yan. Paano niya nakakaya yan? Ang dami-dami niyang problema, nakakangiti siya. Paano niya nagagawa? Ang galing naman ng Panginoon sa buhay niya. Saan yan? Paano ba makilala yun? Ano nangyayari kapag nakikita ng mga tao na marami kang problema pero hindi ka balisa? Marami kang mga isipin pero relax ka lang. Why? Anong sikreto na meron ka? Nakakapit ka sa Panginoong Hesus. Ang Holy Spirit ay kilalang kilala ka. Amen? So ibig sabihin, anumang galaw, ay binibigay natin yan kaagad sa banal na Espiritu. Now, don't focus on your issues. Marami sa atin, pag meron tayong mga problema, instead, sabi dito, cultivate a close relationship with Him. Ano pong ibig sabihin yan? So kahit na po, tandaan natin, even though po yung fruit na meron tayo or character, hindi naman po yan agad-agad na de-develop. It takes time. So paano? You need to cultivate a close relationship with Him. Kailangan mo ng kailangan mo mag-pray, magbasa ng Bible, maki-fellowship, So, ibig sabihin, kung ikaw, Sunday ka lang darating, so let's say, Sunday ka darating, ang problema niyan, hindi nyo po malalaman, hindi nyo rin po maririnig kung ano din po ang mga ginawa ng Panginoon Diyos. Kaya importante, may fellowshipping sa isa't isa. Whether it's women, meron kayong kanya-kanyang cell group. Now, dito po, napakabuti ng Lord kasi naalala ko po dito sa ganito po. Naalala ko yung puno namin ng kalamansi. I still remember po na yung tinanim po ni Pastor John yun. Sabi ko, kailan ba yan mamumunga? Kahit hindi ko naman sinerch kung ilang years yun o ilang months bago mamunga yung kalamansi niya. Kasi parang doon, ang tagal. Sabi ko, ang tagal naman ng pagtatanim mo na yan. Kasi parang naisip ko, nasa maliit na pot, nasa small pot, tapos ililipat niya, didiligan niya, inalis niya sa small pot, tapos nilipat niya sa mas malaki na area, dinilig, tapos tinrim. Alam niyo po, nagulat ako. Hanggang sa isang araw, ako personally, nagulat ako na magha-harvest na daw. Parang 2020 niya yata yung tinanim. 2020, tapos nagulat ako na parang 3 years after yata, bago namunga yung amin pong kalamansi. So tingnan niyo po, ang galing. It took how many years for that seed to grow? It took how many years? 3 years or 4 years? Kasi di ba fruit of the Holy Spirit? So bago maging fruit, may seed muna. Diba? So itinanim si Jesus sa akin ng Holy Spirit, nandun yung 7 na characteristics. Unti-unti habang nagpapalalim ako sa Panginoon Diyos, lumalaki siya. Okay? Malaki yung patience ko, mahaba patience ko. So it took how many years for that seed to grow? It took how many years for that seed to mature and to become a fruit? It took 3 to 4 years bago at least lumaki yung kalamansi. Only the Holy Spirit changes our character with time. So, hindi porket nakatanggap ka kay Jesus ngayon, after a month, 2 months, 3 months, 5 months, 100% nasa iyo na lahat yung fruit of the Holy Spirit. 100%. Yung iba, 10% joy, 25% ang patience, 75% ang self-control. So, unti-unti. Pwedeng ganito. Tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior? Sabi mo, Lord, may karamdaman ako. Healing, papagalingin ka. Instant, papagaling ka. Deliverance, Lord, gusto ko makalaya dito. The Lord will deliver you. What else? Salvation, gusto kong tanggapin si Jesus as my Lord and kaligtasan. Instantly, when you surrender your life to God, patatawarin ka ng Lord, sabi ng Lord, okay, the salvation is yours. But etong problema, sanctification is a process. It's a process brought forth by the Holy Spirit. Yung pagpapakabanal, yung righteousness, unti-unti, talagang it takes time. So, sabi po ni Paul sa kanya pong salita, kaya sabi po dito, time alone doesn't bring. Ayan po yun. And nakita po natin dito na yung sanctification, it's a process. Hindi ka agad mabilis nababait. Bakit ikaw?
Pasimba-simba ka ba? Ganyan naman yung ugali mo. Sabihin gano'n, ano? Bakit kaya? Kasi bubot pa eh. Ano po, hindi pa fruit. Tama? So, ibig sabihin, on process pa. So, let the Spirit live through you. Sabi po ni Paul sa kanya pong salita, it is no longer I, but Christ who lives in me. So, nung tananggap po natin yung salvation, when we believe that Jesus died in our place on the cross, ano po ang nangyari sa atin? So, meron tayong Holy Spirit, pero alam po ba natin na yung character po natin ay nade-develop? Paano po siya made-develop? Made-develop lang po yon if we are to surrender. Lakasan mo po nga natin, sabihin natin, surrender. Kasi ang pinag-uusapan natin, surrender. Ano po? It results when you surrender to the Holy Spirit and give Him the total access to your heart. If you are to give a total access to the Holy Spirit sa puso mo, sa kaluluwa mo, sa buong pangangatawan mo, yes, let Him live His life through you. Papasukin mo ng totoo ang banal na Espiritu. Hindi 1/2, hindi 3/4. Ano po? So now, what else? Yung fruit na sinasabi po, it feeds. Okay? So, yung fruit, it doesn't feed itself. It nourishes others. Hindi niya po pinapakain ang sarili niya. Nakita na ba kayo na yung prutas sige, yung prutas, pakainin mo yung sarili mo. Paano niya pakainin? Kahit yung, ibig sabihin, kukunin mo yon, yung fruit na yon, tapos anong gagawin? Ibibigay mo sa iba, tama? Para siya din ay magkaroon ng nourishment. So, ano pong ibig sabihin? This fruit, it nourishes others. Yung character na meron ka, makikinabang din ng iba. Bakit? Makikita nila kung sino si Jesus sa buhay mo. Amen? When you let the Holy Spirit produce this kind of fruit in your life, yung mga tao po na mga malalapit po sa iyo, ay napapakain mo din sila. Sa paanong paraan? Na-i-encourage sila sa buhay na ipinapakita mo, gusto na din nila na kainin yung kinakain mo. Ano yon? Saan ka ba nagsisimba? Bakit dati kapag may sinabi ako sa iyo, paangal ka kagad? Pero bakit ngayon? Ano nangyari sa iyo? Merong nangyayari. Tinanggap ko kasi si Jesus. Now, let's say po, yun po mga kaibigan natin, or let's say po, family members po natin, they will also be nourished by the quality of your character that has been influenced by the Holy Spirit. Paano po yun? Let's say po, nasa bahay ka. Nakakilala ka sa Panginoon Diyos, pero hindi nagbabago yung ugali mo. Nagtutugtog ka nga, nagsashare ka ng Word of God, pero pag tinignan mo yung sarili mo, bakit kaya yung family ko hindi naniniwala sa akin? Kasi yung unang makakakilala sa iyo, yung family members. Sila mismo ang makakakita kung totoong nagbabago ka. Now, kung nagbabago ka, itong family members mo, they also wanted to be like you. Amen. Naalala ko yung mga kinukwento ni Kuya Jofer kasi si Pastor John nga, 'di ba, kinukwento nila na mahigpit, masungit at kapag isang lang ganito kaagad kasi hindi pa kilala si Jesus eh. Pero pag kilala si Jesus, nagbabago. May ginawang kasalanan, sige. Parang kakausapin ko na lang. Parang gano'n. Kung dati, kunyari, meron kaagang upak o kaya meron kaagad na sipa, 'di ba? Parang gano'n. Pero ibig sabihin, kaya ito yung sinasabi na, be careful how you live. You may be the only Bible some people read. Even at home, tandaan po natin, your anointing is not as important as your attitude. Ang galing mo mag-share ng Word of God. Memorized mo. Tapos, ang dami mo, ang galing mo. Sinasabi nila, alam mo, galing mo na mag-share. Pero pag tinignan mo yung ugali niya, cross out. So, ibig sabihin po, kung meron po tayong mga unbelieving, na meron tayong kapamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos, or let's say yung mga magulang natin, hindi natin madala sa Panginoon, tandaan po natin to, they don't care how great your church is. Hindi nila kung malaki yung simbahan mo. They want to know how great your attitude is toward them. Yung character ang importante. Ano ba yung meron sa'yo para itong mga taong ito ay maniwala na totoo ang sinasabi mong Panginoong Jesus na mayroong banal na Espiritu sa'yo.
So, the people closest to you will be fed by you. Yung gifts of the Holy Spirit, yes, they will bring healing, deliverance, and salvation, but the fruit of the Holy Spirit, it brings nourishment. Amen? So, meron po ako dito na naalala ko po tingnan niyo po yung mga kapamilya natin. Ako, naalala ko kapag meron kami mga kamag-anak, ang una ko laging tinatanong, kamusta na kayo ate, kuya? Kamusta na ang Lord sa inyo? So kapag may mga bumibisita pala sa atin, sa tahanan natin, ibig sabihin, isa rin yun na opportunity na maipakilala kung sino ang Panginoong Jesus. Hindi yung pagdating, ay naku, ayoko papasukin niya, mangungutang lang yan. Ay, ayoko papasukin yan. Alam mo na yun, dami ng maritesan, wala akong magagawa. Hindi ganun. It's an opportunity. Di ba pwede naman tayong hindi bisitahin ng kamag-anak natin? Pwede naman sa iba na lang sila. Pero bakit kaya sila pumupunta sa atin? Kasi ibig sabihin, yung attraction, and it's an opportunity for us pag may dumarating na bisita sa atin, papasukin natin sila kasi yun ang pagkakataon na mapapasok natin ang Panginoong Jesus sa puso nila. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Naalala ko po, meron akong isang pamangkin, si April. Ayan. Shout out. Hindi, si April, naalala ko nagawa siya. Si April, sabi ko, lagi ho yan, pag meron yung problema, halos lahat naman ho ng aking mga pamangkin, pinsan, yan, mga nagchat-chat yan. Let's say, kahit sila Dang, yan, si Astrid, okay, mga pamangkin ko, pamangkin sa pinsan. Ngayon, naalala ko ito, pag meron siyang problema, she would always, ito pang gagawin niyan. She would always chat me. Ay, hindi niya na mabasa, Chat-chat lang. Ayan, she would always chat me. So, trabaho niya yan. Sasabihin niya sa akin, ate, sabi niya gano'n, ano bang gagawin ko sa trabaho ko? Ganito. Paano yung asawa ko? Particularly with her marriage. Sasabihin niya, magre-resign na ba ako? At saka, ate, hahanap pa ba ako ng bagong trabaho? Magnenegosyo ba ako, ate? Or iwan ko na lang yung family ko. Nakita niyo, may nakakausap. Tama? May nakakausap pang isang tao. Maghiwalay na kaya kami ng asawa ko. Ano kaya? So every time she will chat me, I would always tell her. Sabi ko sila sa kanya lagi, April, sabi ko, palalim ka sa Lord. Lagi ko sa kanya. Tapos every time, nung nandun siya sa bahay namin, lagi niya akong nakikita sa prayer room. Lalo na nung mga panahon ng Abiatar, grabe. Dahil siya yung mga taga-sapul na mga tawag, tita, anong sasabihin dito? So in short, hanggang sa nakaalis na siya sa bahay namin, tinatawagan niya ako, chinachat niya ako, at sasabihin niya sa akin, tita, anong gagawin ko? Like ko sinasabi sa kanya, hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong mo ng paulit-ulit. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan yung asawa mo? Ano nangyari sa buhay mo? Saan ako nagkamali, tita? Ang dami pang iba. Sabi ko sa kanya, you know what? Sabi ko, ito lang yung masasabi ko sa iyo. God loves you. Mahal ka ng Panginoon Diyos at gusto niyang malaman mo na siya lang yung pwedeng mag-ayos ng buhay mo. So I told her, ganitong gawin mo, April. Nakagalit na yata ako. Sabi ko, ganito gawin mo, April. Saan ba dyan? Sa Laguna? Sabi ko, maghanap ka ng malapit na church dyan, a Bible-believing church, a full gospel church. Hanap ka dyan. Yung lahat ng mga nahihirapan ka, isuko mo sa Panginoon Diyos yan. Surrender mo yan sa Kanya. Manalangin ka. May prayer room ka ba? Sabi ko, meron ka bang lugar kahit na maliit kung saan mo kinatatagpo ang Panginoong Jesus? Sabi ko, maggawa ka. So, laging ganun. Paulit-ulit ako sa kanya. And you know what time, nakakatawa. Nag-chat po siya sa akin. Yan nga po yan. At ito po. Sabi niya sa akin, tita, alam ko, hindi ko po makakaya mag-isa to. You know what she did? Gumawa siya ng sarili niyang prayer room. Sabi niya sa akin, so she was crying. Sabi niya, tita, hindi ko kaya yung asawa ko, hindi ko kaya yung pinagdadaanan ko. Sabi niya, pero tita, kakayanin ko. So ang ginawa niya, paano ka ba mag-spend ng time sa Lord? So ang ginawa niya, kahit maliit lang ka sa bahay niya. So gumawa siya ng prayer room. Naiiyak ako kasi naniniwala siya na yung ginagawa ko, na nakikita niya, kung paano ako tinulungan ng Diyos, pwede din siyang tulungan ng Lord. Yung Holy Spirit na nagbabago ng karakter ng isang tao, kaya din pala yun na ibigay sa Kanya. So, ibig sabihin, pag nakita mo dito, sabi niya,
Tita, sabi niya ganun, I have my own prayer room. Sabi niya, dito ko kakatagpuin si Lord. Dito ako magsusumbong. Dito ako iiyak sa Kanya. Tanong ko sa bawat isa sa atin, tinanggap natin si Jesus as our personal Lord and Savior? Pero gaano ba natin siya gustong kilalanin? Pag may problema tayo, lalapit tayo kaagad sa tao. Pag may problema tayo, pupunta tayo sa prayer room natin. Kahit maliit, kung dati, kung nagda-drugs ka, kung addict ka, may maliit ka din na room, di ba? Pero it's full of darkness. Nandun ka, nagpapalango ka doon, at nagugulat ka na sisira ang buhay mo. Pero habang lumalapit ka sa banal na Espiritu, ang character mo inaayos ng Diyos. Amen? And napakabuti ng Panginoong Yesus kasi yung fruit ng Holy Spirit na nilagay sa iyo ng Lord, yung 9 characteristics na yan, pwede mo yang makuha. Amen? Iko-cultivate mo yan simply by abiding in Him, simply by surrendering everything in the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin po, gaano po kayo kaseryoso? Amen? Alam ko na yan kasi tinanggap ko naman si Jesus eh. So pag tinanggap ko si Jesus, okay na yan. Babait na rin ako. Hindi ganon. You need to cooperate. Nakakahiya bang manalangin? Nakakahiya ba na sa bahay natin may sarili tayong lugar? Huwag mo na kayong maingay, nagpe-pray si Mommy. Huwag kayong maingay, nagpe-pray ang daddy ninyo. Huwag kayong maingay, nagpe-pray si ate. Nakakahiya ba yun? Oo, nakakahiya kung ano na ang nangyari sa buhay mo. Bakit hindi tayo nahihiya? Kapag mga palpak na ang nangyari, hindi ka nahihiya doon. Pero yung lalapit ka sa Panginoong Yesus, iyang-iya ka. Bakit? You need to surrender your life to God. Wala nang iba na pwedeng tumulong sa atin. So gaano po tayo kaseryoso in surrendering your life to the Holy Spirit? Alam niyo po, meron din po ako ng mga kakilala na mga naglilingkod sa Panginoon Diyos. They are pastors, they are leaders, they are workers, who are famous worldwide, but their kids don't want to talk to them. Ayaw silang kausapin. Bakit po? Yes, they have gifts, they have anointing, but their family is hungry for love and attention. They are longing for fruit. Surrender now to the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin, nag-share ka ng Word of God, you are also giving that kind of fruit to other people. They want love. They need your attention. Amen? So now, ito po. Fruit grows. It grows slowly. Ayan. So, ang prutas pala. Yung bunga, it grows slowly. Sometimes, it is sour before it is sweet. Why? Because it's a process. So yung ugali po natin na hindi po maganda, unti-unti po umaayos po yan. Unti-unti, lalaki din yung fruit na yan. Yung happiness, it would turn into joy. Amen? So ibig sabihin, yung fruit ng Holy Spirit, it's no different. Hindi nyo po makukuha yung fruit ng Holy Spirit by simply attending conferences. Hindi ganun yon. Pero makakatulong yon. Ano po? Hindi sinabi na, huwag ka nang umattend dyan, wala nang magagawa. No, makakatulong yon. Kasi yung mga maririnig mo, mga testimonies, yung mga aral na minsan makikita mo yung sarili mo, o nga, no? So, kailangan mo yun. Pero hindi ibig sabihin na pag-attend ka ng ganun, bukas mabait na ako, may fruit na ako. Yes, I have joy now. Yes, I have love. Hindi ganun. Unti-unti, magugulat ka na lang. Bakit? Sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo, nabibuild yung fruit of the Holy Spirit. Because fruit takes time. It grows slowly. So God gives us the Spirit, fruit of the Spirit in seed form. Ito po yung sinasabi natin, itinanim na siya sa puso mo. He then provides us with opportunities for that fruit to mature as we choose to lean on the Holy Spirit in those moments. So ibig sabihin, pag may problema, saan pupunta? Panginoong Jesus, sa banal na Espiritu. Wala tayong iba. Na-stroke ka, dati may trabaho ka, tapos ngayon, hindi ka na mapakinabangan. Tapos mag-self-pity ka, buti pa dati nung may trabaho ako, ganito, ngayon hindi na nila ako mahal. Sino nag-inject niyan?
Ano ang sabi John 10:10? The thief comes to steal, kill, and destroy. Yan ang gagawin sa atin. Okay, so kailangan nakaangkla tayo. So, binigay po ito sa atin, na ito pong banal na espiritu para binigay ito sa atin para sa kung ano man po ang sitwasyon na meron po tayo ngayon. Kailangan mag-mature po ito. Yung Holy Spirit na meron ka, yung love na alam mo, onti lang, let's say, 50% pa lang yung love mo sa tatay mo o sa nanay mo. Lord, cultivate. Lord, nahihirapan ako, hindi ko kaya. Tandaan natin, the more we yield to the Holy Spirit in times of fear, kung kakapit tayo sa banal na Espiritu, the more fruit of faith is developed. Amen? Saan tayo kakapit pag may problema tayo? Sa atin pong Panginoong Jesus. Amen? Bakit ka nagiging matiisin sa maraming bagay? Yung long suffering, napaka-patient mo sa lahat ng bagay. Kasi instead na ma-stress ka, lalapit ka sa Panginoong Jesus. Amen? So, kung isang halimbawa, ganito, gusto mo po na humaba ang iyo pong pasensya, pero naiinis ka. Sabi mong gano'n, bakit gano'n? Gusto ko naman na humaba yung patience ko. Pero bakit hindi ko siya magawa? Remind mo yung sarili mo. Sabi mo gano'n. Remind yourself that the fruit of patience, for example, is still sour. Maasim pa. Bubot pa. Mapakla pa. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, self, you really need the Holy Spirit. Sabihin mo, Lord, I know, Holy Spirit, the Holy Spirit is not done with me yet. Hindi pa tapos ang banal na Espiritu. I am under construction. I am still under construction. Holy Spirit, magmamature din ako. Amen? Ibig sabihin, ninanais natin, ginugusto natin na tayo ay fully, magamit po tayo ng atin pong Panginoon Diyos. Now, tingnan po natin, sabi ng Lord, hindi niya po tayo iiwan. Naniniwala po ba tayo na hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesus? Amen. Hindi niya tayo iiwan. Ikaw lang naman ang nang iiwan eh. Right? Gusto ka niya nakatagpuin sa panalangin, hindi ka nagpe-pray. Pinapa-attend ka niya sa gawain, ayaw mo, busy ka, maglalaba muna ako, magtitinda ako. Pero yun yung isa sa mga paraan para marinig mo yung salita ng Panginoon Diyos. Di ka nga nagbabasa ng Bible, ayaw mo pa umattend. Prayer meeting, Bible study, cell group. Anong gagawin? Paano ka mapapalapit? Now, as our conclusion, Christian character, yung Holy Spirit po, it will not be developed by striving, but by surrendering. Hindi po yan makukuha dahil lang po sa sarili nating pagsusumikap. You have to surrender to the Holy Spirit. Stop trying harder. Try differently. Start yielding to the Holy Spirit daily. Sabi po ng Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kapag lagi po tayong nagbabasa po ng salita ng Panginoon Diyos, malamang sa malamang po ay malalayo tayo sa anuman pong temptation. Meron po akong tanong sa bawat isa sa atin. Alam naman po natin na ang banal na Espiritu po ay mapagkakatiwalaan natin. Amen? Naniniwala po ba tayo na mapagkakatiwalaan natin ang banal na Espiritu? Amen. Pero ang tanong, can the Holy Spirit trust us? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng banal na Espiritu? Tinanggap natin si Jesus, gusto mong mabago yung buhay mo, pero you are blaming others instead. You're even blaming, bakit tinanggap ko pa kasi si Jesus, yan tuloy, hirap-hirap ng buhay ko. No. Gustong-gusto ng banal na Espiritu na ayusin na yung buhay mo. Pero ayaw mo. So ang tanong, can the Holy Spirit trust us? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng banal na Espiritu na isusuko natin ang ating mga sarili sa Kanya? Ilang years na po ba tayo na Kristiyano? 5 years? 10, 15 years, you assess yourself. May nabago na ba sa akin? Nagagalit pa rin ba sila sa akin? Ano ba yung kulang sa akin?
Let us not all be hypocrite. Meron tayong mga bagay na kulang sa atin, na kailangan nating isuko sa banal na Espiritu. And right now, baka ito lang po yung hinihintay ng family natin. Baka ito lang yung hinihintay ng mga kaibigan natin na makita nila sa atin yung pagbabago sa atin. Para madala natin sila sa Panginoong Jesus. Amen? Tayo po ba ay mapagkakatiwalaan ng atin pong banal na Espiritu? Can He trust us to choose prayer over Netflix? Pwede ba nating ibigay yon sa Lord? So surrender natin sa Kanya, Lord. Facebook ko, hindi, sandali lang to, mga 5 minutes. Pero nagulat ka, 5 minutes na pala yun, before 10 o'clock. 2 hours ka na pala. Nakalimutan mo na yung devotions mo. Can the Holy Spirit trust us to choose your devotion? Devotion to the Word over social media. So ngayon pong oras na to, may I ask everyone to please stand. Tayo po tayo sa atin pong... Alam ko po na napakabuti po ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Holy Spirit po, ginagamit niya po ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Sabi mo, Lord, ayusin mo po yung character ko. I want that fruit. Lord, I want to win souls for you. Baguhin mo ko, Lord. Lahat po tayo gusto natin na magsuko ng buhay po natin sa Panginoon Diyos. At ang Holy Spirit po na meron ka ngayon sa buhay mo, kaya pong maglagay at ilagay ng banal na Espiritu ang kanyang kapangyarihan sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Yun pong magso-surrender ng buhay sa banal na Espiritu. Sabihin natin sa Kanya, Lord, I want to be someone the Holy Spirit can trust. Lord, mapagkakatiwalaan mo ko, Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, can we ask everyone to please raise your hands to God? Sige po, tayo po ay manalangin. Isuko po natin sa ating Panginoon Diyos ang atin pong mga buhay. Ilagay po natin sa banal na Espiritu ang anuman po ng mga alalahanin na mga meron tayo, yung characters po na meron tayo na hindi natin maisuko, na napipigilan para hindi natin makasama ang ating mga mahal sa buhay, napipigilan upang hindi tayo magamit ng banal na Espiritu na makapagdala ng maraming kaluluwa pabalik sa Kanya. You tell the Lord, Lord, I want to be someone the Holy Spirit can trust. I surrender, Lord, my life to you, Lord. Tandaan natin, may promise ang ating Panginoon Diyos that if we will seek Him with all our hearts, we will find Him. Sa oras na to, kausapin mo ang banal na Espiritu. Marami ka ng mga naging pagkukulang sa ating Panginoon Diyos. Maaring matagal na tayong naging Kristiyano, but it's time you have to surrender. You open your mouth, you say sorry, and you ask the Holy Spirit, Lord, I will abide in you, O God, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
nakikita niyo, Panginoon Diyos, ang kabigatan ng puso ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hanapin natin ang ating pong Panginoong Jesus. When we find Him, we have a choice to make. Are we going to continue following our own inclinations? Or are we going to surrender to His will? Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Can you please raise your hands to God? Tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakadaming taon nga, Panginoon, ang kinilala ka namin. Bilang sariling Diyos at tagapagligtas, Lord, Ikaw ang nakakakilala sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, nakikita mo yung mga characters na hindi pa nade-develop sa amin. Nakikita mo, Lord, yung fruit ng Holy Spirit na bagamat tinanggap ka namin, meron pang nangingibabaw, Panginoon Diyos, na para hindi makita, Lord, ng mga tao sa paligid namin, na hindi kami, Lord, nakikiisa, hindi mo kami anak, Panginoon, Lord. Gusto ka naming ipakilala, Panginoon, na Ikaw ay buhay, na Ikaw ay totoo. Ang patuloy, Panginoon Diyos, na pagtulong mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, we surrender our lives unto you, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I declare, Lord, the fruit of the Holy Spirit mag-manifest, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, tulungan mo kami na sumunod kami sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na kumapit kami sa iyo, Lord. Nang hirap-hirap na manalangin, ang hirap magbasa ng Bible, ang hirap dumalo, Lord, in the mighty name of Jesus, naisin namin, Panginoon, na lumapit kami, Panginoon Diyos, sa iyo. Naisin namin, O Diyos, na kumapit kami, Panginoon, sa iyo. Lord, maraming po salamat sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na walang mahirap sa Panginoong Jesus. Ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin bilang ating katuwang sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Maraming pong salamat. And right now, O Diyos, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid. Lord, Ikaw po ang patuloy, Lord, na kumausap, siya sa atin, magbago, Panginoon Diyos, ng buhay ng bawat isa. Lord, gagamitin namin ang fruit of the Holy Spirit in winning more souls, O God, for you. We gonna serve you, O God, in Jesus' name. Lord, sa oras na to, nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon. Thank you, O God, for activating, O God, the fruit of the Holy Spirit in the lives of each and every one. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, sa pagpapatuloy po natin sa ating gawain, dadako na po tayo sa tithes and offering.
Gaya nga po ng ating natutunan ngayong umaga, no? As we continue progressing, refining our character and attitude, about naman po sa tithes and offering, about giving, as well as checking our hearts. As we end po the month of March po, no? Ang bilis po ng araw, tapos na po yung first quarter. Tapos, let us not forget po to check one another po. Sige po, may pakiusap po ulit ako sa inyo. Pakimalasakitan po ang ating katabi. And let us help set a reminder po, no, or remember that, pakisabi po, God saw it too. Sige po, isa pa po. Sabihin po natin sa ating katabi, kaliwa, kanan, God saw it too. Leave it with Him. He got you. Ganda po, no? Sige po. God saw it too. Leave it with Him. He got you. You know po, I have to confess din po sa inyo, no? That me, personally po, I struggle. I have a problem din po with tithing. You know po how I spell tithe? To demonstrate po, di ba po? I spell tithe as tight. You know, tight. Imbis na tight, it's tight. You know po? I am tight. You know po? But God is saying, don't rob me with what? Ano po yung na-share ko po last time na exhortation po sa inyo sa Malakay 3:8. Ang sabi po, ang tanong ko na may sa inyo, yung may tuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa 10 bahagi at handog. This is the kind of sin po that many of us are consciously committing po, no? Each time. Some of us may say, Sister Mary, tithing is Old Testament. We are in the New Testament na po, so no tithing. Ganun po ba yun? Absolutely wrong. Ayon po dun sa Matthew 5:17 ng magandang balita Biblia, ang sabi po, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipagwalang bisa ang mga iyon. Ibig sabihin po yung mga kautusan, kundi upang ito'y tuparin. If you look po ito po yung rason kaya po tayo hinihikayat na basahin at intindihin po ang Biblia po, no? From Old to New Testament. If you look po sa Genesis chapter 14 verses 19 to 20, isinasalaysay po dito how Abraham give a tithe. Although wala po dong word na tithe, pero he give the tenth of everything. That a tithe is a tenth, the tenth of spoils Abraham gave could be interpreted po as top of the heap. It was the first and best Abraham had, and he decided to give it. Now po, naibahagi ko din naman po sa inyo about yung generous giving on the first half po nitong March po, no? Ang sabi, sa New Testament naman po, that God owns everything. What does it mean po? Everything. Your life, your family, your business, and all the resources. Everything po. Sabi din po ni Apostle Paul sa New Testament, Apostle Paul makes clear that generosity should be cheerful and voluntarily. Ayon po sa pangalawang Korinto, 6:6-7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti, ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, in summary po, no, wag po sana nating hayaan na ang Old Covenant Law of tithing ay maging hadlang
para ma-embrace ang new covenant behavior ng generosity. Maaaring ang iba po sa atin ay magsisimula sa abot ng ating makakaya po na ihandog sa ngayon, and we can work our way from there. In today's po, hindi daw po talaga problema ang pera. Ang problema, it's love of money. It's greediness. It's covetousness. It's the excessive desire for wealth. It is the strong desire to possess something, especially something that belongs to another person. The point here po is that we break the curse of love of money through rearrange our priorities on building the kingdom of God. Sige po, tayo po yung tumayo at ipanalangin ang ating dalang handog. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we thank you for this wonderful time. Mapagmahal na Ama ang may-ari ng lahat ng bagay. We pause in reverence. Nakinikilala na ang lahat ng aming pag-aari sa huli ay pag-aari mo. Binubuksan namin ang aming mga puso sa malalim na katotohanan na kami ay pansamantalang katiwala lamang ng iyong walang hanggang kayamanan. Tulungan kaming yakapin ang responsibilidad at pribilehiyong pangasiwa ng iyong mga pagpapala ng may kasipagan at integridad. Naway ang panalangin ito ay maging banayad na paalala ng sagradong pagtitiwala na binibigay mo sa aming mga kamay, na mga pinagkukunan namin ng tapat para sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Please do something, Lord God, what we cannot do. Touch the heart of each and every one of us. Speak to our ears, Lord God. Open our hearts today, Lord God, so that your word will penetrate and will not just inform us, but transform us for the very core of our hearts. We love you and we are grateful. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magkaloob ng handog. Ayan po, pwede na po tayo magkaloob. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, let's sing, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, let's declare. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Everybody, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on for the last time. Oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Sige po, tumayo tayo lahat. At additional announcement lang po, dahil tayo po ngayong pagpasok ng April po ay papasok na tayo sa Holy Week po. So, 2 linggo po, pag-uusapan po natin ang patungkol po doon sa 7 last words of the Lord Jesus Christ po, na paghahatian po yan ni Sister Eileen and Pastora Jenny. At sa ating pong 3rd Sunday po, ang ating sunrise service po, Resurrection Day po, ituturo sa atin ng Pastor Dong po yon. Tsaka ho tayo babalik po sa hosting the Holy Spirit
on the 4th Sunday po ng April. So yun po yung mga schedule po natin ngayon. Yung sunrise service po natin, doon pa rin natin gagawin po sa Twin Hill po. 3rd Sunday po yun, tama po, 3rd week po yan ng April. Parang April 20 po yata yun. So yun po yung gagawin po natin. So mark po niya yung schedule po na yan para po makasama po kayo. So salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa tagumpay po ng gawain sa araw na ito. Lagi po natin tatandaan na nagrema po sa akin kanina, binigyan tayo ng Diyos ng buto o ng Espiritu ng Diyos in a seed form. Pag sinabi seed form, kailangan po siya dumaan doon sa stages po na kailangan siyang i-cultivate, kailangan siyang i-water, para po siya ay maging halaman, at pag siya po ay naging halaman na po, doon po na magkakaroon po siya ng bunga. Bunga po na hindi lang tayo nakikinabang, higit sa lahat makikinabang ng simbahan o yung mga tao sa paligid natin. Of course, for one purpose, that is to glorify the name of our God. So amen po. So yun po yung ating pong napag-aralan po kanina. At lagi ho natin tatandaan, sabi po doon kanina, by nature po, ang fruit po ay hindi nag-struggle. Kapag ang sanga po ay nakakonekta sa puno, sigurado po siyang magbubunga. Ano po, ibig sabihin po niyan, sa spiritual, kapag tayo pong mga tao, na mga Kristiyano po ay laging nakakonekta sa ating Diyos, hindi magtatagal, mamumunga din po tayo. Ang bunga po natin ay ang bunga ng Espiritu ng Diyos. And the greatest manifestation of the presence of the Holy Spirit is a changed life with the character of our God. Amen po. Sige, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sapagkat patuloy, Panginoon, na kami po ay tinuturuan po ninyo kung paano kami lumalim sa aming pong pagkaunawa sa iyo, sapagkat ang nais po ninyo sa bawat isa sa amin ay lumalim kami sa pagkakilala kung sino ka bilang aming Panginoon, sapagkat doon na kami po ay makapagpapangsyon ayon po sa pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy niyo pong paggabay sa bawat isa sa amin at higit sa lahat. Maraming salamat po sa mga katuruan aming napakinggan sa araw na ito na ginamit mo po ang iyong lingkod, ang aming Pastora Gracia, Panginoon. Patuloy po naming dalangin sa Kanya ay patuloy mong abutin ang lahat ng naisin po niya sa Kanyang buhay na patuloy po na magbibigay po ng lugod sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, patuloy mo pong ingatan ang Kanyang kalusugan. Patuloy mo siyang pagpalain at patuloy mo siyang samahan sa lahat po ng takbuhin po niya sa buhay. At patuloy, Lord, na buwasbasan mo siya ng iyong kapangyarihan at kasangkapanin mo po siya, Lord, upang mas marami pa pong mga tao, mga kababaihan, kabataan, Panginoon, ang tunay pong makakilala sa iyo gamit po ang kanyang buhay. At anuman po ang kanya pong mga long-standing prayer, kami po ay nakikisa, Panginoon, sapagkat alam namin na ito po ay magbibigay at magdudulot sa iyo, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya at gayon din po sa bawat isa, Lord, na nagpagamit po sa oras po nito, sa worship team, sa ushering ministry, Lord, sa lahat po na ginamit po ninyo, even sa transportation po. Ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po namin ito na patuloy po na nagpapagamit. Even, Lord, yung pong mga cell group leaders na hindi po nagkukulang, hindi po patuloy po, Panginoon, na ginagampanan ng trabaho nila every week, Lord, na lagi po namin na ipapakita to inform the congregation na mayroon pong mga tao po na humahayo, may mga tao po na ginagamit po ninyo upang mag-abot po ng mga kaluluwa. Lord, bless mo po sila. Kayo po ang nakakaalam ng lahat po ng kanilang mga pinagdadaanan, lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, ako po'y nananampalataya na sa patuloy po nilang pagpapagamit sa iyo, ako po'y nananampalataya na hindi nyo rin po sila pababayaan at hindi nyo pagkukulangin sa lahat po ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat po. Patuloy mo pong pagpalain, palaguin ang ubasang ito at marami pa po kaming mga kaluluwa ang patuloy po naming maabot at mailagay po namin sa iyong paanan nang sa gayon, Panginoon, sa iyong pagbalik, kami po'y abutan po ninyo na mainit po na naglilingkod, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo ang mga gagawin pa po namin pagkatapos po ng worship service na to. Ang mga destiny trainings, Lord, yung life class, Lord, ikaw po ang patuloy na magpala sa mga gagamitin po ninyo. Higit sa lahat sa mga delegates, Lord, ikaw ang magturo sa kanila nang sa gayon lumalim po ang kanilang pagkaunawa sa iyo at lumalim po ang kanilang relasyon sa iyo nang sa gayon sila man ay maging bahagi po ng mga laborers, Lord,
na inilalapit po namin sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Patuloy din po namin tinataas sa inyo ang aming pag-uwi sa aming pansamantalang tahanan dito sa lupa. Kung paano, Lord, na nakarating kami ng safe and sound sa lugar na ito. Gayon din, Lord, inaasahan po namin na kami muli niyo pong iingatan makabalik sa aming mga pansamantalang tahanan at aabutan po namin ang aming buong pamilya na nasa maayos pong kalagayan. Ingatan mo po ang bawat isa na magbabiyahe, Panginoon, may mga pupuntahan pa, Lord. Ikaw po ang patuloy po na mag-ingat sa kanila at ibalik mo po sila lahat, Panginoon, sa araw ng linggo sa bulwagang ito upang patuloy po magpuri, magpasalamat at magbibigay ng parangal sa dakilang Diyos na aming pong sinasamba. Maraming salamat po, Ama, and as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen.